Okay, good morning mga Lods. Andito tayo ulit sa Barangay Summit, Biga. Kasi pupuntahan natin yung asawa ni Ma'am Elvera Balidoy, no? Si Ma'am Elvera Balidoy mga Lods, yung may asawang nagkasakit, nahingi ng tulong. So, baka sakaling matulungan natin, kaya titingnan natin yung kanyang kalagayan. Tapos i-post mo na. Okay. Okay mga Lods, ito si Ma'am Evelyn Elvera Balidoy. Ito po yung kanyang asawa, no? Nagkasakit. Sabi nila, nag-umpisa lang sa trangkaso. Kwento mo, Ma'am, ano nangyari? Yung pagtrangkaso po siya, day po siya nangaturog ni nga sa 3 days. Oo. Siyempre po din katurog, bagang naghalusinate po siya. Oo. Siyempre nagamo po kami, pigpadara po siya ningkap sa Kalulbon. GMA? Hindi sa Kalulbon, oo po, sa GMA. San Andres? Opo. GMA Hospital? Opo. Anong buwan yun? Kaso ano lang po, Kasi empleyado ko ng GMA Hospital. 11 po ata, 11. Basta August 12. Opo, yata. So, August Basta 12? 2 weeks po kami sa 26. Okay. August 12. Kasi doon ako nagtatrabaho. So, hindi tayo nagkita, no? So, Dinalami po siya doon. bakit? Yung naghalusinate po siya. Tapos, pagkatapos nun? Sabi man po ni Doc, pag nakatulog yan, magiging okay naman yan. Sabi ni Kumbaga, Doc. okay. Sinong doktora? Si Dr. Gabitan po. Si Doc Gibbs. Oo. Yun po, pag abot niyo po din, nangaturog po siya. Okay man yung paturog niya. Tapos pag mata niya, okay man po, gabos normal. Yun nga lang po, yung bagang pagbuhat niya, maihi po dahil siya. Yung parang nanghihina siya, sabi man na mo, ba darapan tulong kaon siya nag-skip. Pati nga po siya nakakaon. Doon na nag-umpisa yun. Opo. Okay, patuloy na kita. Ano nga dating hanap buhay ni tatay? Ano po, gatrabaho po siya sa Ranger Station, watchman po siya duman. Tapos, maklase na po sa college, may sideline po siya duman sa construction. Yung ranger station, yung watchman, yung mga nagbabantay sa mga... Doon lang po siya sa building, okay. parang maintenance po siya duman. Ilan anak niya? 5 po. Ngayon hindi na nakakapagtrabaho si tatay. Ano ba nagkakataan? Dayman po. Yeah. Paano yan? Yung mga nag-aaral ka pa? Ano na lang po ng mga kamag-anak niya. Paano yung kung wala din yung mga kamag-anak? Ayun po. Paano na itatawid yung buhay, yung araw-araw? May mga anak. Ano pa panganay mo? Ilang taon na? 18 po, college. Pero nag-aabakan. Marunong siya magkabaka? Gaba ka po siya, kaso before po niya nalakot po siya yung niya day po, Ito mga doon sa yung nakikita ko yung ganito, yung mga tinutulungan ko. Pag nakita kong umiiyak na, ramdam ko yung bigat ng kanilang dinadala. Kasi kahit ako naman kahit ako nararamdaman ko rin Ramdam natin yan, yung hirap ng buhay. So sana matulungan natin, yung mga ganito. Kung meron kang hingin tulong, ma'am, sa mga followers ko, sa mga sponsor ko, ano yun? Baka may gusto kong hingin ng tulong. Ano lang po, siguro po yung yung mga bata po yung eskwela. Kumbaga, maski araw po kayo ng sitwasyon mo, abo po ninda magtunong. Mga anong grade na dapat? May college ka na dapat? First year college po yung saro. Pero nag-aaral sa state. Po. Okay. Tapos, dalawa pong high school sa San Miguel. Okay. Mananawagan ulit ako sa mga nakaupo nating nasa gobyerno. Patrick Asanza. Sana matulungan natin yung mga katulad ni Ma'am Evelyn May mga anak na nag-aaral pero yung kalagayan nila walang trabaho yung ama, yung padre di pamilya kasi nga nagkasakit. Ito yung kanilang tahanan mga lods. Pakita mo mga lods yung kanila. Ito. Kung sa pang-araw-araw hirap sila dahil si tatay mag-isa gamot nila, nahihirapan na sila. Paano pa yung pang-araw-araw na kakainin nila? Yung pag-aaral ng mga bata. Sana naman nananawagan tayo sa mga nasa gobyerno na hindi naman sana sa araw lang ng eleksyon saka natin sila napapansin. Yung mga katulad nila, mabigyan natin ng mga alternatibong pinagkakakitaan, mabigyan natin ng pangkabuhayan.
Para kahit paano, may tatawid naman nila yung pang-araw-araw nila para sa kanilang mga pamilya, sa mga anak na nag-aaral pa. Ngayon, sa ngayon, anong kailangan mo? Priority ko lang po talaga sa mga aki ko. Kumbaga yung allowance po talaga Yung nila. alawan talaga ng anak mo. Kasi ano po, yung yan po na ano nila, bagang ano lang, yung tugang ko man po sunod to duman sa last week man so mga tiyaon po niya duman sa taas. Nagsaing na ba kayo? Eh yun man po kami Ay, may pangsaing naman. na inabutan po kami ng food pack sa DSWD. po. Hari ki, Ikong. Ata sa kung sa Capitol. Capitol, Kigob, go for congressman. Di ko po isi, tapos Hindi na, pinaisi lang po ako dito. Oo. Is tatay, may natulong ba kay tatay na ano? Ano man po, kompleto man po yung yung purong maniya. Kaso, ang problema na lang po nang pagkatinlog siya, yung parang nanginginig po siya. Pero kailangan may saklay. Yan, nalayan ko po siya. Hindi niya makakatayo siya ng walang saklay. Gatindog man po, kaso dahil talaga niya kayang Ilan pa anak mo? 5 po. Puro nag-aaral. Hmm. Isang college, 2 high school. Dalawang high tsaka school, 2 dalawang elementary. Ang hirap yung college. Yung college mo ba nagbo-board? Opo. Anong pangalan ng anak mo? Yung nagka-college? Stephanie. Anong course? Agriculture. Baka naman matulungan natin si Stefan yun, no? Yung Nga ni, pag-aaral man lang. mapasa po dahil itong requirements mo yan sa Capitol. Sa school, ga-apply po sa scholarship. May mga scholarship naman na in-offer ng di ba? Yun po, sa tingin sa ama, gusto ko ito duman sa mapa-eskwela po dahil ikaso, baga nahilak man yung mata kasi na dahil na aki, dahil man sa lisan. Habo niyang bagang mabanga pa man yung attention, sabi man ni baby, sige niya kung habong kasi kang ama nga ni kaya taman siguro yan. Sabi man, sige nga lugod papa, may muna ako pagpaisipon, hihibusan ko na sana nga makipila sa mga ayuda. Okay Parang naman pala. ganun. So, talaga po umutulong. sana matulungan natin si Stephanie, na nag-aaral. Nagsisipag naman yung bata na makapag-apply sa mga scholar. So, mananawagan ulit tayo na baka naman may mag-sponsor din ng scholarship para kay Stephanie, yung anak niya nagka-college. Eto mga lods nakita ko dito sa Pibira, sa Summit. Napakasimple ng mga pamumuhay, mga tahimik, pero sa likod ng katahimikan, doon nakatago yung kahirapan, yung totoong mukha ng kahirapan ng mga kababayan natin, yung mga kapatid natin na talagang naghihirap pero hindi mo makita sa kanila, hindi nila pinapakita kahit hirap na, hindi nila pinapakita sa tao. So sana matulungan natin, So muli, Pibira Street, Pibira Summit, Biga, Catanduanes. Have a nice day mga dudes.